Ang hirap na nga ng pinagdaanan mo. Papasok ka ulit sa ganito? Wala ka na bang choice? Siya na lang ba ang lalaki sa mundo? I-talk to Papa na. Hello po, magandang umaga. Papa yon, Lady Gracia. Magandang umaga. Okay. Baste, lahat ng mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay maaari natin may upload sa iba't ibang digital platform at social media accounts ng Barangay LS. Okay lang sa'yo? Okay lang po. Alright, sige baste. Tungkol saan bang yung problema? I-talk to Papa na. Tungkol po to sa tatay kong si Tatay Eddie. Si Tatay Eddie. Anong meron kay Tatay Eddie? Naging isang mabuti niya mga kapatid asawa. Simpleng tao lang din po siya. Isang mabuting anak, asawa? Si tatay. Tatay. Okay. So, anong kwento? Paano mo nasabing ganun siya? Kasi po nung bata pa lang po ako noon kinuwento po sa akin ito ng tita ko. Na nagkasakit po ako noon, 2 taon pa lang po ako noon. Eh, alam niyo naman po nung araw, mahirap po ang buhay noon. Pabalik-balik po sa ospital, puro gastos. Eh, ayaw po ng... Ang tatay ko po nun ang choice niya mag-abroad siya kahit ayaw niya. Oo. Okay. Tapos? Ayun po, pinilit niya lang po yun para maisalba lang po niya yung buhay ko nun. Paanong isalba ang buhay mo? Nang ibang bansa At ng ibang bansa? Nang ibang bansa para isalba yung buhay. Ano ba? Yung Anong si tatay meron? mo ba ay mag-isa na lang yan na bumubuhay sa'yo o kasama mo pa yung nanay mo? Nung time na Kasama pa po yung nanay ko nun. Kaya lang po, ang naging katuwang ko po nun yung mama Edna ko. Kaya lang po, hindi po siya yung tunay kong nanay. Tita ko lang po siya. Tita, Okay, tita. kapatid ng tatay mo, ganon? Opo. Yun na yung naging nanay-nanay mo. Pero nasan daw yung nanay mo? Yung totoong nanay mo? Nagtatrabaho din po kasi yun. Manikirista rin po dati yun. Pero, Tapos, Malayo kayo sa isa't isa? Oo, ganon. Hindi naman po. Bali, ibig sabihin, naging katuwang lang po siya ni mama kasi butig balat daw po ako nung araw eh. Matanang po yung sa akin. Okay. Iwaga daw. So, sobrang payat mo nung Pero time na yun. ikaklaro lang natin, hindi hiwalay ang nanay at tatay mo. Magkasama pa rin sila. Hindi naman po. Okay. O, Okay. sige. Tapos? Alam niyo po, ang naging komunikasyon po ng tatay ko kasi noon po, mahal po yung sa telepono po noon. Sulat lang po talaga. Kinakamusta po ako kung ano po ba yung naging condition ko, kung okay na po ba ako noon. Saan bansa pala siya? Sa Saipan po. Okay. Saipan, Saipan. Construction worker din po sila dun nung tito ko, nung kapatid niya. Tapos, paano naging komunikasyon nyo? Bali po yun sa sulat nga lang po nun. Sulat lang talaga. Di ba pag ganun, ang tagal dumating ng sulat. Halimbawa, nagpadala ka ngayon, baka 1 buwan pa bago dumating yung mismong sulat. Opo, kasi hindi pa po uso ang nun mga social media po noon. Oo. Okay. Ganun po yung naging komunikasyon nun. So, ano nangyari na after nun? Sa awa naman daw po nun Diyos naka-recover naman po ako nun. Yun ang pinaka-biggest sacrifice na ginawa niya. Kahit ayaw niya po talaga mag-abroad nung ginawa niya. Wow. Tatay Oo Diba? Sabi nga po daw nila, ang tatay gagawin po ang lahat para lang yan sa ikabubuti ng anak. Sana lahat ng tatay ganyan. Okay. So, after nito na mapagdaanan tong pagsubok na to, ano pa ba yung mga nangyari? Fast forward po tayo. Ito po yung pinag-aral na po kami nung pong kwento po natin, nung bata pala po, 3 pala po kami magkakapatid nun. Pinag-aral naman po kami nun. Bali, hindi ko na po sinabi sa kanila nun. Nabubuli po ako sa school nun. Bakit ka binubuli? Siguro po, yung lamparaw po ako nun. Kaya po kasi ko talaga nun. Binubuli ako pero hindi ko na lang sinabi sa kanila kasi ayoko rin po kasi na magkagulo sa school eh. Nako. Tapos? Kaya lang naalaman po nung kapatid ko sa nung panganay, sinumbong doon sa kay tatay. Natatakot lang po ako doon kasi baka
magkagulo po talaga eh. Pero ang bumilib lang po ako sa kanya nun. Kalmado po siya nakipag-usap nun sa magulang nun ng bully sa akin. Wow. Tapos, ikaw anong pakaramdam mo na habang binubuli ka na hindi mo sinasabi sa mga magulang mo? Kasi iniisip ko po nun eh, baka hindi ako pakinggan eh. Mhm. Hindi na ako pakinggan. Baka hindi ka pakinggan. Okay. Mm. So, nung nakausap na niya, natigil ba yung pambubuli sa'yo? Hindi pa rin po. Hindi. Tuloy-tuloy pa din. Tuloy-tuloy po rin. Kaya alam po sa ibang bata naman po noon. Ibang bata na yung nambuli So, sa'yo. lagi ka talagang binubuli. Opo. At hindi ka Kasi hindi naman po lumalaban. kasi ko, nung bata po kasi, hindi daw po talaga ako lumalaban. Mm-mm. Kasi ang hirap din naman Parang- lumaban sa kondisyon mo noon. Hindi kasi ganun talaga kapag Mm-mm. pag nag-aaral tayo, pag mga bata tayo, kung sino yung nakikita nila na parang feeling nila mahina. Mahina. Yun yung lalo na yung mga problematic child, yung mga problematic children, na sinasabi nila na yung may mga issues sa loob ng bahay. Doon nila nilalabas yung galit, inis nila. Doon sa kung sino man yung makita nilang mahina sa school. Ganun. Okay, so after all nung mga pambubuli, meron ka pa bang ibang nagkaroon ng issue? Ganon? Problem? Doon na po ako huminto nun. Huminto. Huminto na po ako ng pag-aaral nun. Nako. Ilan Nakatapos naman po ng... Nang? Nakatapos naman lang ako. Elementary lang po. Huminto ka dahil binubuli ka. Opo. Parang ibig sabihin po kasi na-trauma po ako nun. Hindi ka ba pinigilan ng tatay mo na hindi, pagpatuloy mo yung pag-aaral, pwede natin gawan ng paraan yan. Pwedeng sa school, isumbong sa school, di naman kayo lumipat ng school, ganyan. Ginawa ko naman po yung kaya lang po eh. Yun po yung nagpapalaban sa self-confidence ko nun eh. Kasi kakayang-kayanin lang po ako, ganun. Naging negative, yun po ang naging negative ano sa akin. So after mo makagraduate ng, tama ba, grade 6, no? Opo. Grade 6 ng elementary, huminto ka na talaga sa pag-aaral. Huminto na lang po ako sa pag-aaral nun. Tinulungan ko na lang po si nanay. So hindi ka na Parang talaga nagpatuloy nag-high school? na po yung dalawang kapatid ko nun. Ng pag-aaral. Ng pag-aaral. Wala na silang nagawa. Wala na po. Kasi bumaba na po talaga yung tiwala ko sa sarili ko nun eh. Okay, sige. Ano pa yung mga nangyari sa'yo, Baste, after nung huminto ka sa pag-aaral? Pinipilit pa rin ni tatay na i-motivate niya po ako. Mhm. Sabi niya sa akin eh, hindi pa naman ulian lahat para sa'yo, mag-aral ka. Mhm. Kasi tingnan mo yung mga kapatid mo, pinipilit nila yon. Kasi sabi nga po kasi ni tatay, nung araw po kasi, nung bata siya, sa edad niya rin 13 anyos po siya nun, nagtatrabaho na po sila ni tito nun. Mhm. Ayaw niya raw pong maranasan niya yung buhay niya noon. Mhm. Mararanasan namin. Mhm. So, Tapos, ano pang mga nangyari? Pinilit ko naman po yung kayanin, sa totoo lang po talaga. Nanghina po talaga yung loob ko nun talaga. Kasi during time po nung sa tuwing pupunta po ako na school, yatin ko po yung isang kapatid ko noon. Nakikita ko yung isang bata na naman na may binubuli. Parang bumabalik sa nakaraan yung nangyayari sa akin noon. Mhm. Na-trauma ka. Trauma po ako. Sobra. So, ang tanong lang namin sa'yo dito, Baste, tungkol sa pangbubuli ba ang iyong gustong pag-usapan ngayong araw na to? Hindi naman po. Pinipilit lang sa tatay ko po talaga. Tungkol sa tatay mo. tatay mo. Okay, sige. Punta tayo doon. So, after ng mga pambubuli, ano pa yung mga gusto mong ibahagi tungkol sa tatay mo? Yung mga naging ano po talaga niya, talaga sakripisyo po noon. Mhm. Nagtatrabaho po talaga siya. Alam niyo po, sasabihin ko po sa inyo, si tatay po yung pinakasinungaling na taong narinig ko. Oh, bakit pinakasinungaling? Kasi sa tuwing tatanungin namin siya noon, pag dadating siya ng bahay galing trabaho, tatanungin namin siya kung kamusta siya, sasabihin niya okay lang siya. Pero ang totoo po niyan, alam po namin pagod po siya. Okay. Lahat naman halos ng tatay ganun talaga, ano? Na hindi nila talaga ipapakita na Sasabihin pagod sila. laging "Hindi, okay. okay lang ako, okay lang ako. Pag nakikita mong inuubo na, tay, uminom ka ng gamot o kaya pa-hospital ka na namin. Hindi, ano tubig lang yan, gastos lang Oo, yan. gastos Ganon. lang yan. Ayaw gumastos kasi mas gusto niya na yung pera niya na maiipon, na mapagtatrabuhan niya, bibigay niya sa pamilya niya. Mhm. 'Di ba? Kaya saludo talaga tayo sa mga tatay na ganito, ha?
Yung gulat-gulatan ka na lang, hindi naman sa ano ha, pero yung mga tatay na yung, hindi okay lang to, ano lang to, si ubo lang to, na Kaya hamugan yan. lang ako dyan. Oh, pengin nila akong tubig. Madami na po silang Oo. nararamdaman sa totoo lang. Tapos magugulat ka na lang, sa ospital na stroke na, kung ano man yung nangyari, ang dami ng komplikasyon, di ba? Tapos doon mo malalaman, ang dami niya palang tiniis na sakit. Kasi nga, Sobra. ayaw niyang magmukhang mahina doon sa pamilya Sa niya. pamilya. Kasi kailangan niyang siya yung haligi, siya yung Oo. matatag, siya yung pinakamatatag dapat. 'Di ba? Kaya saludo tayo sa mga tatay natin na ganito. So, sa'yo, ganun yung nangyari. Ano pa? Basta. Nung dumating po yung oras na yung nagtatrabaho na po siya noon. Umalik na po siya sa trabaho noon. May nagulat po kami. Pumunta po yung isang kaibigan ng tatay ko noon. Nawala po ng malay si tatay. Ha? So, anong Hindi po ginawa namin nyo? inasan ganun mangyari. Pinuntahan po namin sa ospital noon. Tapos nag-alala nanay ko. Naiyak po nanay ko noon kasi ano ba yung nangyari sa'yo? Dapat hindi ka nagpapag-basta-basta. Sabi naman niya, yung katwiran niya, para naman din sa anak natin to, ayoko din naman maranasan na yung hirap noon. Ginagawa ko kato para sa kanila. Pero after naman naging okay naman si father mo. Naging okay lang po noong una, kaya alam po, kinausap po si nanay nung doktor. Hindi ko po sinasadyang narinig ko po yung sinabi. May sinabi po yung doktor na yun sa nanay ko. Ano yun? Nalaman po yung sakit. Meron po siyang heart enlargement po. Heart enlargement. Lumalaki ang puso. Sabi po nung doktor, hindi po siya pwedeng masyadong maging masaya at hindi rin pwedeng maging malungkot kasi yung sakit po na yun, traitor po talaga yun. Yeah. Kaya na anytime mo ka na-atake nyo, baka ka sa susunod, hindi na po siya makaligtas. Pag-ingatan nyo po. Mabigat sa pakiramdam, yung ganyang ikaw bata, tapos maririnig mo sa mga doktor na ganun. Okay. Mabigat yun, pero sinabi ko lang sa tatay ko na hindi ko narinig yun, pero alam ko na po yun nangyari. Dahil ba dito ay nahinto sa pagtatrabaho ang tatay mo? Opo, nahinto po siya. Paano na naging kabuhayan nyo nung time na yun? Di ba siya lang yung bumubuhay sa inyo? Tinutulungan din naman po siya nung tito ko. Tapos si nanay po, manicurista po kasi nanay ko. Pero nagiging Alam niyo, sapat ba yung kinikita ng nanay mo tas yung tulong ng tatay mo ng tito mo para sa inyong pamilya? Sa awa naman po na nakakaano naman po. Nakakasapat naman po. Kaya lang, sinabi ko rin po sa kanila noon, gusto ko na po kang magtrabaho. Nako. Magtatrabaho nga kaya itong si Baste. Ilang taon ka nung naisip mo na magtatrabaho ka na lang? Ano na po ako ng 16 na po. 16. 16 Okay, na. mga kabarangay, 16 years old, gusto niya nang magtrabaho. Sa batas ng Pilipinas, bawal pa. Bawal diba? pa. Ayan. It's against the law na magtrabaho ang mga bata o mga minor de edad. Ayan. Kaso nga lang mga kabarangay, dahil sa Sa hirap kagipitan, sa ng- hirap ng buhay, dahil nga rin sa sitwasyon ng tatay niya na hindi na rin makapagtrabaho, kailangan niyang magsakripisyo. Gusto niyang magsakripisyo. Ayan. Gusto niya makatulong para dun sa kaniyang pamilya. Pero, aabot nga kaya sa pagtatrabaho? Nakapagtrabaho ka ba at the age of 16? Hindi po pumayag si tatay nun, tsaka si mama. Mama Edna. Okay. So, pwede bang malaman kung ano na yung nangyari ngayon na sitwasyon? Kung ano yung pinaka-problema mo na ngayon? Ang naging problema po talaga nilaban po namin din nung matagal yung sa ng tatay ko nun. Nilaban nyo, kaso? Tumagal, nakasama pa naman po namin siya na matagal. Ay, okay. Bali po talaga, ang nagtrabaho po talaga sa amin nun sabi nung dalawang kapatid ko, wag mo nang hindi mo pa naman kaya kasi kami na lang ay kang magtatrabaho. Tumulong si ate nun, nagtrabaho po sa
tindahan po nung gift shop noon. Tapos yung sa ate ko naman po, nakapag-Japan naman po siya. Okay. So at least yun si ate nakatulong na. Mhm. Opo, nakatulong. Pero alam niyo po, nakakababa rin ng pagkatao ko yung ganun. Na? Na wala akong magawa. Samantalang ang laki ng sakripisyo niya sa akin noon ni tatay. Mhm. Nakakausap mo ba si tatay mo na tungkol doon na tay, sorry, wala akong magawa, ganon? Sabi naman ni tatay sa akin, huwag kang humingi ng tawad. Mm-mm. Bata ka pa. Tsaka, ito lang yung sasabihin ko sa iyo. Sinusubok lang tayo dito. Mm-mm. Pero kakayanin naman natin yan. Magtiwala ka lang. Pag ako gumaling, tutulungan ko na ulit, makakapagtrabaho na ako ulit. Kasi hindi ka pa pwede sa ngayon. Kasi tingnan mo nga yung katawan mo nga sa ngayon. Hindi pa kaya ng katawan mo yung mga mabibigat na trabaho. Pero baste, gumaling ba ang tatay mo? Hindi po. Hindi gumaling. Okay. Pwede mo ba kaming idala dun sa mga panahon na pabigay na din yung katawan ng Mm-mm. tatay mo at wala na kayong magawa? Ano yung mga naalala mo nung time na yon? Habang minamasahe ko po yung ulo niya noon, parang hindi ko po alam kung nagbili po siya sa akin noon. Mhm. Mhm. Kapag nawala ako anak, ikaw na mag-alaga sa mga kapatid mo, sa nanay mo. Mhm. Mhm. Parang doon pa lang po alam niyo po, nagtampo ako nung time na yun. Mhm. Kasi bakit po siya magsasalita nung gano'n? Mhm. Ayoko po nung gano'n talaga. Parang ibig sabihin nun, nalulungkot po talaga ako lalo nun. So anong ginawa mo na after nun? Umalis lang ako nun tapos nung pagtalikod ko, sinarado ko yung pinto. Mhm. Doon na po yung luha ko. Yung pumatak na po unti-unti. Mhm. Okay, Kasi nauunawaan sa namin sinabi yun. po kasi niya nun, ang lungkot, nakakaano po talaga eh. Mm-mm. Yun na ba yung kumbaga parang pamamaalam niya na, kasi sabi nila kapag nagsasalita Pag daw ganun, ganun, ramdam na daw nung katawan na Na magi-give up na. nag-give up na. So yun na ba yun yung moment na talagang Nagpaalam pumanaw na. na yung tatay mo? Hindi pa po nung time na yun. Parang malakas-lakas pa po kasi nung time na yun eh. Mhm. Kaya alam po 2 araw po yung lumipas. Mm. Umalis po kasi ako nun sabi ko lang po, pupunta na po ako doon sa kaibigan ko, hingi na po ako ng mangga. Nagbili po yung tatay ko nun. Sabi niya, ipili mo ako nung hinuga, yung hinog na mangga. Mhm. Mm. Umalis po ako nun. At kinuha mo yung hinog na mangga, ngunit sa pagbalik mo, Sa pagbalik ko po nun nakita ko po ang dami ng tao. Mm. Hindi ko po alam kung ano yung nangyari. Hindi ko po, basta parang nablangko na po yung utak ko nung time na yun. Mhm. mhm. Ayun, nung tinanong ko si mama, nakita ko po yung tita ko umiyak po. Tinanong ko po, sabi ko, ma, ano po baka ako nangyari? Si tatay mo, dinala ulit sa ospital. Mm. Tapos? Kaya lang po, mga ilang oras na yun kalipas, diniklara na po siyang patay Mhm. Paanong naramdaman mo nun? Anong na-feel mo nung time na binalita sa'yo na wala na yung tatay mo? Napakasakit, ang bigat sa pakiramdam. Yung tipong nagbubuhat ka ng malaking batong pasa na hindi mo kaya. Sobrang bigat nun sa pakiramdam na yung isang Tatay po ang anak. nag-motivate sa amin nun. Mm-mm. Na huwag kayong susuko sa pagsubok sa buhay. Tandaan nyo, diyan tayo sinusubok para maging matatag. Exactly. Tama. Maging matatag lang. Pero yung pagsubok na to, yun yung hindi ko nalagpasan. Nahirapan ako. Yung sa pagkawala ni tatay na yon. Mm-mm. Alam niyo po, nung dumating na po yung labi ng tatay ko noon, nakita ko sila nanay nun, saka yung mga kapatid ko umiiyak. Mhm. Tinanong ko sa kanila, ano ba nangyari? Sinabi naman sa akin nung tita ko,
habang naglalaro sila nung dalawang bunso kong kapatid noon, bigla na lang daw po yung pumikit pa lang po yung mata niya. Akala po ng nanay ko natutulog lang po. Pero nung nakita po, bigla na lang po nangingitim na talaga eh. Yun po pala, inatake na po. Yun na yun. Anong taon nangyari to? 2006 po. February 16. 2006. Okay. So, ngayon, kumusta ang iyong nararamdaman? Kahit po ang bigat pa rin. Na feeling mo kailangan mo pa rin siya. Tama? Opo, kasi alis naman lahat ng anak kailangan na kanilang ama eh. Mhm. Sige. Pero, okay ka naman na ngayon. I mean, wala na nang bubuli sa'yo. I hope you don't mind. Okay lang malaman kung ilang taon ka na ngayon. 37 na po ako ngayon. 37. At anong gusto mong itanong sa mga bida-bida natin? Ano po ba yung naging experience sa mga tatay nila? Ganun po. Pero kung ano na lang po din masasabi nila sa istorya ko. Okay. Sige. Sige, sa ating pagbabalik, pakinggan mo mamaya yung mga masasabi ng ating mga bida-bida. Okay? Okay? Alright. Ayan po mga barangay si Baste. So, mahirap para sa kanya yung pinagdaanan niya. I'm sure napagdaanan to ng iba nating mga kabarangay na namatayan ng kanyang tatay o kanilang nanay. Yung tipo maalala mo talaga bawat detalye. Bawat detalye kasi sobrang Oo. naging malapit sa puso mo talaga yung iyong magulang. Magulang mo yan eh. Kumbaga parang yung nung time na nawala sila, alam mo yung oras, alam mo yung date, alam mo kung ano yung suot mong damit, alam mo kung ano yung Yes. pabango mo nung time na yon. Actually ako, Mm-mm. yung pabango ko, actually it's a perfume lotion na ginamit ko nung time na nasa ospital yung tatay ko. Mm. Hanggang ngayon nasa akin sa bahay, hindi ko siya Hindi tinatapon. hindi Sa tuwing natapon. inaamoy ko yon, talaga nasa grieving stage ako, Mhm. lagi kong inaamoy yun kasi gusto kong bumabalik nung panahon na nandun pa siya sa Nandun pa siya. ospital na hindi nakatulong sa akin para maka-let go. Eventually, tinapon ko. Kailan ko lang siya tinapon? Parang last year or 2023 ata. Nung na-realize ko na it's time to let It's go. time to let go. Mga ganun. Kasi I'm sure kung nasan man yung mga tatay natin, mga nanay Mhm. natin na nawala na dito sa mundo, yun yung Mhm. gusto nilang gawin, na i-let go na natin sila para rin na sila, alam mo yung payapan na rin yung loob nila na tumawid na o kung saan man sila dapat Tama. pumunta. Ganyan din yung ano. Though hindi natin syempre i-invalidate yung mga nararamdaman ng mga nagigrieve kasi masakit talaga yan. Oo naman. Sobrang Sobra. sakit na mawalan ng magulang. Magulang. Sobra. Lalo na yung pinakamasakit dyan yung after nung, yung sa ano kasi yung time na, yung wake, yung lamay. Sa lamay. Medyo okay ka pa doon kasi may mga taong nagko-comfort sa inyo. Mhm. Ganyan. Ang mga masakit na moments dyan, umaga, ilang oras bago yung libing. Aha. Yung pagkalabas na ng simbahan. I'm sure makaka-relate yung mga kabarangay natin kasi ito nafe-feel ko siyang may Experience kurot-kurot ulit. Paglabas ng ospital ng simbahan, simbahan. yung papunta na sa libingan. Mhm. Pag nailibing na, kasi pag yung ililibing na, wala ka nang mafe-feel masyado doon yung kapag nailibing na. Pero ang pinakamasakit sa lahat, unang gabi na umuwi kayo ng bahay na wala na lahat. Sobrang sakit nun mga kabarangay. At sa mga moments na yan, kailangan nyo ng suporta ng pamilya ninyo. Tama. Okay? So I'm sure nakaka-relate kayo sa mga kabarangay natin. Kung kailangan yung i-grieve yung mga nafe-feel nyo today, nawalan kayo ng tatay, nawalan kayo ng mga mahal sa buhay, dating karelasyon, o kung sino man yung nawala sa inyo na pinaka-importante sa buhay nyo, comment lang kayo sa ating Facebook Live. Pag-uusapan natin yan, damayan natin si Baste para maramdaman niya na hindi siya nag-iisa doon sa naging laban niya. Alright, mga kabarangay, comment lang kayo or pwede kayong tumawag sa amin. Mga kabarangay, sobrang sakit nun. Sobrang sakit nun. At gusto namin na sa mga kabarangay natin na nakikinig ngayon, kung kayo ba ay may pinagdaanan din na ganito. Kumbaga, minsan ba nawalan din kayo ng mga minamahal sa buhay, pwede nyo bang ikwento sa amin kung ano yung nangyari sa inyo? Kasi I'm sure madaming nakaka-relate dyan. Alam mo yung ganito kasi yung feeling na namatayan ka, no? Yes. Yung akala mo okay ka na.
Tapos maya-maya may maaamoy ka. Mhm. May maaamoy ka na nagpapaalala Nagpapaalala. sa'yo nung time na lamay o nung time na kasama mo pa siya. Mhm. Babalik ka na naman ulit, magluluksa ka ulit. Talagang Mapapanaginipan maalala. mo siya. Oo. Magluluksa ka ulit. Makikita mo yung pictures niya. Magluluksa ka ulit. Kumbaga parang akala mo everyday, kahit ilang taon na yung lumipas. Nandun pa Okay rin ka na eh. Parang okay ka Oo. na. Kahit papaano nakaka-move on ka na. Tapos maya-maya parang magbaback to Bakit? zero ka kapag may naalala ka, Biglang nagpaalala kahit sa isang kanya. kahit isang Yes. simpleng bagay na Kahit mismo nagpapaalala sa'yo. kanta pag narinig mo. Tapos pag narinig mo yon, paborito yan ng tatay ko, paborito yan ng kapatid ko. Oo. Tapos babalik ka na naman dun sa panahon na nagluluksa ka. Mhm. So naniniwala ko na hindi talaga tayo nakakapag-move on kapag tayo ay namatayan ng mahal sa buhay. Nalilimutan lang natin siya at some point. Ay, Pero, Mhm. kumbaga, parang hindi ka nasasanay ka lang na wala yon, pero pag dumating yon, yung bagay na magpapaalala sa'yo, talagang maaalala mo lahat. We just get used to the pain. Yun. Nasasanay lang dun tayo dun sa nararamdaman nating pinanandyan lang yan talaga eh. Anytime Mm-mm. pwede yung lumabas. Mhm. At ang maganda ngayon, mas nakahandle na natin kaysa dati. Yes. Kasi oo, talaga dati tama. talaga hindi natin alam eh. 'Di ba? Mhm. So, mga kabarangay, kung kayo minsan nawalan kayo ng mahal sa buhay, baka naman pwede nyong i-kwento sa amin, i-share sa amin, Mhm. para din naman gumaan-gaan din yung loob nitong ating bida na si Baste na minsan, may nakatulad din siya sa atin. Sa atin. Ayan. At saka kung meron ba kayong masasabi rin sa kwento ng ating bida na si Baste, comment lang po kayo. Si Nea, iniwan kami ng papa ko last April 11 lang. Kakamatay lang din ng mama ko last December 26. Ilang buwan pa lang pagitan nila, sobrang sakit sa pakiramdam na wala ka ng mga magulang. Kaya sa lahat ng may mga magulang, Mhm. pahalaga natin yung mga parents nyo. Alam ko mamimiss din natin yung sabi niya, miss ko na papa ko at mama ko in heaven. Sana kay kuya, pare-parehas tayo na makamove on na. Ayan. Can I ask, Papa Johan, ikaw ba'y buhay pang yung mga magulang? Yes, Buhay pa sila. And nagiging emotional ka ngayon, so why? Meron ka bang nawalan na may nawalan ka bang mahal sa buhay na talagang yung pumanaw na? Oh my God. Namiss ko lang bigla yung lola ko Mhm. na wala ako sa tabi niya nung nawala siya. Mhm. And kung iisipin ko na mawawala yung mga magulang ko, sobrang sakit din sa akin. I'm sure. Mhm. Lahat ng mga anak makakaranas ng ganyan na sobrang hirap na mawala ng mga magulang na mamahal sa buhay. Mhm. Kaya kung ganyan, kapit lang. Alam ko na makakaya nyo na mawala man yung inyong mga magulang, kaya nyong lumaban at pilitin yung lumaban para sa kanila. Mahirap talaga mga kabarangay. Honestly, sobrang hirap. Kaya kayo kung gusto niyo mag-share lang kayo. Lalo kung nung time na yon, walang-wala yung Mhm. walang at ito yung masakit pag nawalan ka ng mahal sa buhay. Mhm. Tapos wala pang kumbaga kumo-comfort sa'yo, sumusupport sa'yo or Mm-mm. mapagsabihan mo nung time na yun. Yung kumbaga parang mag-isa mo lang na ginigrieve yung pagkawala nung tao na yun. Mhm. Yun yung mahirap doon kasi mas lalong mapapatagal yung grieving process Yes. na sinasabi nila. Sobra. Kaya kung kailangan yung iyak nyo lang yan, mga kabarangay. 'Di ba? Mhm. Tapos, ang masakit kasi dito kapag tayo ay namatayan, Mhm. ang madalas natin sinisisi yung sarili Yung natin. sarili Bakit hindi ako nag-spend ng time sa kanya? Sana pala nung time na nakita ko siya, sana niyakap ko siya ng mas mahigpit. Sana Mhm. sinabi ko sa kanya na mahal ko siya. 'Di ba? Ang dami Marami nating tayong what what ifs. if. Yeah, Mhm. 'di ba? Na yung tipong kasi kailangan mong may sisihin doon sa nararamdaman mong sakit eh. Mhm. At wala ka namang ibang masisi noon nung time na yon. Galit ka, sinisisi mo yung pinakasinisisi mo talaga yung sarili mo. Yung sarili mo. Pinakamasakit talaga mga kabarangay. May mga nagko-comment dito, pinakamasakit sa ospital. Pag nakikita mo na nahihirapan na. Kasi talaga ako, hindi ko talaga makakalimutan Mhm. yung time na namatay yung tatay Yung ko. tatay mo. Sa ospital noon, kumbaga parang ako pumapasok pa ako sa school noon, college ako noon. Kasi nga ayoko makita na Mhm. ganon. Torned ako kung papasok ako sa school para hindi ko makita yung tatay ko na ganon. Mhm. Or pupunta ako doon kasi alam ko na ilang araw na lang pwede na siyang mawala. Kasi lagi na sinasabi sa amin ng mga doktor na sobrang liit na nung chance
na mabuhay yung tatay ko. Mga ganon. Ang Alam mo yung bigat sa pakiramdam na sasabihin ka ng Oo, doktor na ganon. yung tipong, Mhm. alam mo talagang brain dead na eh. Brain dead na wala na talaga. Pero, yung mga nasa paligid mo, sinasabi nila, i-let go na natin, mga Mhm. ganon. Tapos, syempre kaming mga anak, Mhm. ayaw namin. Siyempre naman. Ayaw namin, gusto Oo. namin ilaban, mga ganyan. Tapos, hindi pa naman kami close sa family. Hindi pa kami ganon hindi kami Mhm. tight-knit. Kumbaga, Mhm. parang sobrang sakit. Tapos, nung time na hindi ko na alam ginagawa ko, iyak na lang ako, iyak ko lang, walang nagko-comfort kasi hindi Mm-mm. kami ganong, Ka-close. hindi kami emotionally available sa family Mm-mm. namin. Ganon. Okay. So, noong time na hindi ko makakalimutan yun, madaling araw nagising ako. Mhm. Madaling araw. Tapos lumabas ako, makulimlim. It was August 25, yung Mhm. namatay yung tatay ko. Lumabas ako, tapos sabi ko, Lord, kung ano man yung plano ninyo, huwag nyo na lang pahirapan yung tatay ko. Sige, kunin nyo na po. Kunin yun. Pumasok ako sa school kasi ayoko talagang makita. Ayoko Mhm. talagang muna makita yung tatay ko. Tapos, habang nasa school, nag-play yung kantang Masdan Mo ang Kapaligiran. Kasi parang sa mask ko, so piniplay yun. Mhm. Tapos lumapit sa akin yung kaklase ko. Nakita ko lumalapit siya. Nag-text Mhm. pala yung nanay ko doon. Tapos, Pakisabi kay Gracia, Kay Gracia. patay na yung papa niya. Oo. Nasa klase ako nung time na yon. Tapos hindi ako may iyak. Hindi ko alam Mhm. ginagawa ko. Nagpapanik ako na Okay. parang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mhm. Tapos pinalabas na ako ng teacher ko. Sige, umalis ka na puntahan mo na yung tatay mo. Mhm. Pagpunta ko doon, may konting heartbeat pa. Ako na lang pala hinihintay Ikaw niya. na hinihintay. Tapos it was 9:09 Mhm. when he died. Na yung, ako na yung last pump. Kasi pinapump namin yung tatay Mhm. na parang sabi ko pa, Mhm. pasensya na kung hanggang dito lang talaga. Mhm. Sabi ko, pasensya na talaga. Last pump, ako na yon. Umalis na ako ng kwarto kasi I can't. Tapos ako na yung nagbantay sa kanya doon sa morgue. Mhm. Kasama ako doon sa nag-aayos sa kanya. It was painful. It was really painful and I'm sure mga kabarangay, tulad nga na binanggit ko sa inyo, every detail naaalala nyo dyan. Kasi ako, 2010 pa namatay yung tatay ko. Hanggang ngayon, ngayon. sobrang clear nung vision ko nung Parang time. vivid pa. Sobra. Mm. Lahat naalala ko. And Ah, pag pinag-uusapan, ang ano ko lang ngayon Mhm. is, hindi na siya Masakit talaga. ganun kasakit. Kasi nito lang talaga. Nung nag-start ako mag-heal talaga, nung ginrieve Mhm. ko siya, kasi hindi ko talaga siya ginrieve dati. Mhm. Parang tinakpan ko siya ng tinakpan kasi hindi ko alam kung paano mag-grieve. Oo. Ang daming, parang nakalagay siya sa backseat ko na hinayaan ko lang na parang nalilipas din to pero hindi ko talaga parang ina-acknowledge, ganon. Parang kasi 20 pinapakita mo na malakas ka. Hindi dahil sa pinapakita kong malakas ako, wala akong ibang choice. Wala kang Dahil choice. wala akong masabihan. Dahil Mhm. tulad ng banggit ko, lumaki kayo ako sa ano. family na hindi close. Mhm. We're not emotionally available. Mhm. Very cold kami. Mhm. Mga ganyan. At nakakahiya na umiyak. Mhm. Totoo yon. Paiyak-iyak ako konti-konti sa kwarto. Tapos, ngayon, 2023, nung ginrieve ko talaga siya, iniyak ko talaga, halos mabaliw ako. And after nun, Ngayon, whenever I talk about my father, mhm. there's pain, Mhm. pero kaya ko na siyang Kaya i-handle. nang Kasi i-handle. after nun, parang wala na. Tinapon ko na yung mga pabango ko dati na 2010 Mhm. na inaamoy-amoy ko siya lagi dahil hindi ko makapag-let go eh. Mhm. So yun, mga kabarangay, you have to heal. While you grieve, after you grieve, i-heal nyo yung sarili ninyo. Para kapag naaalala ninyo yung pagkawala nila, hindi na ganun Hindi na ganun kasakit kasakit. and meron na yung acceptance. Mhm. Kasi kung hanggang ngayon, yung, alam mo yun, yung sobrang sakit pa rin yung talagang hindi mo maintindihan yung ba't ganun kasakit. It's because hindi mo siya naiiyak. Naiiyak Hindi ng mo siya todo. naipagluksa. Mhm. At nakulangan ka ng mga taong sumusuporta sa'yo noong time na yon. But Hindi mo darling, na-release. sweetheart, if you are listening to us right now, it's time for you to grieve. Iiyak mo yan ng todo and you heal. That's so important, mga kabarangay. Okay? Hindi porket iniyak ay makakabawas na yun ng pagkalalaki o pagkatao. No, you grieve. It's Iyak mo lang. something na ma-release mo yung totoong emosyon mo. Ayan. Ito sabi nga dito, si Mm. Romel, sa akin po namatay yung nanay lola ko. Tapos naman po yung mama ko rin yung sumunod. Bali, 1 buwan lang po yung pagitan nila. Mm-mm. Yun po yung part ng hirap matanggap dahil lahat ng mahal ko ay nawala. Totoo, Ah. napakahirap nito.
sobrang alam mo yung sabay-sabay. Sabay-sabay. Na parang hindi ka pa natatapos magluksa dun sa isa, Mhm. sumunod na Sumunod yung yung isa. Parang ito, yung Diba? ginawa ni Nea kanina, na December, nawala yung mother. Nung April, nawala yung father. Na wala pa halos 12 months nawala yung magulang. Sabi naman ni Junior, masakit mawala ng tatay. Sobrang nananariwa yung lahat ng pinagdaanan namin ng nanay ko last December 1, 2020. At ang pinakamasakit, ako lang yung kasama ng tatay ko at habang yakap ko siya nung iniwan niya kami at huling salita niya sinabi sa akin, kahit hirap na siya na magsalita, ay alagaan ko ang nanay ko at mahal na mahal niya daw kami. Yun yung huling salita niya at grabe daw yung sakit. What's yung sa lola mo, ano yung last words niya for you na hindi mo makakalimutan? Kasi yun yung maalala natin eh. Sige mga kabarangay, ano yung last words ng inyong mga mahal sa buhay? Wala kasing wala ako nung time na yun kasi yung tinitirhan ng lola ko is malayo. Pupunta lang kami doon madalas kapag halimbawa Pasko o may special events, ganyan. Pero naaalala ko lagi na kapag nandun ako, sinasabi sa akin yung palayaw ko. And then tinatawag niya ako. Tapos pagpunta ko doon, magbe-bless lang ako. Hiyakap ako sa kanya, kikis ko pa siya. Ganyan, kikis ko siya sa forehead. Pero yung last day na nakasama mo talaga siya? It was her birthday. Actually, malapit na yung birthday niya. July 11. Ayun. So, Ayun. yun yung last na Yung birthday na last. nakasama mo. Diba? Ayun. Tsaka ang hirap. At ang isa sa pinakamahirap dyan, yung halimbawa yung sinasabi mo na nasa hospital, na yung Sakit family na halimbawa ay sila yung pipigil na, sige, ilaban pa natin. Pero pag yung mismong may katawan na yung sumuko, tama na, nahihirapan na ako. Ang sakit Parang kasi lalo na nung time na, nung pinipinch na nila yung tatay ko, yung pinipinch na nila somewhere dun sa may breast area, para makita kung may reaction pa, wala na. Wala na. Wala nang reaction. Tapos, pero hindi ko makakalimutan nun, days before siya yung mag-brain dead. Nung dumating ako, nung nabalitaan ko kasi namatay din Nawala. tito ko, magkasabay. So, doon lang din namin nalaman. Hindi namin nalaman na bakit na-ospital na pala siya. Ilang araw na siyang nasa ospital. Kung hindi pa kami pumunta doon sa lamay ng tito ko, mga ganyan. So, doon nasaktan din ako doon kasi yung second family hindi sinabi sa amin. Tapos nung dumating na ako, kasi ako yung favorite child. Ako talaga, no, kasi ako yung nag-iisang babae. Ako yung papa's girl, ganun. Nung lagi daw siyang nakapikit na. Pero nung narinig niya daw na, nandyan na si Nini. Nini kasi yung apalayaw niya sa akin. Nagmulat siya ng mata saglit. Ilang segundo, tinignan niya ako, sinawakan niya yung kamay ko. Tapos pumikit siya. And that was the last time na nagmulat siya ng mata. Alright. Tsaka ito, sabi ni Monica, sabi nga nila, grief is love with nowhere to go. Namatay man ang tatay ko last December 2024 as someone from a family na hindi sanay sa sweet gestures and emotionally unavailable na tao. Sobrang hirap paano i-process yung grief. Oh my Hindi God. mo malaman paano i-contain yung sakit. Pakiramdam ko hindi na nagre-register yung pagkamatay niya sa akin at pakiramdam ko pag uwi ko andun pa din sila sa kanto at naghahantay. Totoo yan. Yun yung mahirap kapag emotionally unavailable kayong tao. Yung mga tipong hindi affectionate, mga ganon. Ang hirap iproseso. Gets ko yan. Yun yung ni-explain ko kanina. Yes. Mahirap para sa mga katulad namin. Ako, aminado talaga ako. I'm emotionally unavailable. Unavailable. Hindi ako affectionate na tao. Ganyan. Though wino-workout naman. Kaso ang hirap yan kapag natamaan ka na nasa ganyang stage ka, na namatayan ka, tapos ganon, na emotionally unavailable kang tao o yung mga nasa paligid mo. Dahil hindi mo alam kung paano mag-grieve hindi mo alam kung paano i-grieve yung nararamdaman mong pain. Sobrang hirap. Kaya yung mga taong ganito, usually yung mga taong emotionally unavailable, sila yung nahihirapang makamove on na yung maayos yung pag-move on. Kasi hindi nila napagdaanan yung proseso na i-grieve nila kasi hindi nila alam kung paano yung gawin nila doon sa nararamdaman nila. Hindi na-acknowledge ng mabuti. Sabi dito ni June Bautista, my mom has been gone for 3 years now. She was bedridden for several years and yet when she died, I thought we would be ready for it but hindi talaga.
No one is. Walang ready. No. Pag naman, kahit sabihin nyo na pinaghandaan nyo na yan, na alam nyo na mamamatay na siya, nasabihan na kayo ng doktor, o nakikita nyo na nag-deteriorate na yung katawan, pag namatay pa rin, ang sakit pa rin talaga. Oo No one is naman. ready for Yes. death. Aminin na natin yon. Okay? Minsan nga, talagang biglaan. Wala na siya. 'Di ba? So my son Yuan was 3 years old when his lola passed away, and there are times when he would just say, "I miss you, Lola," and the pain comes in waves. Yes. I just learned how to live with it because losing someone you love, it stays with you because they will always be with us. But the ultimate comfort is knowing that she's back in the arms of our Lord Jesus Christ. Kaya po, let's make each day worthwhile, especially the times with our loved ones. God bless us po. Totoo. Yung time. Kasi we know naman na lahat naman tayo papunta doon. Ang pinaka-importante dito is habang nandito tayo and we are capable of doing so, iparamdam ninyo doon sa mga mahal nyo sa buhay na mahal nyo sila, that you Yes. appreciate their existence. Exactly. Diba? At ang isang sa pinaka what if nila ng karamihan, hindi nila nasabing mahal nila yung Yes. taong yun. Sana nakapag-spend ako ng time sa kanya. Sana, Sana nung time na tinatawagan niya ako, sinagot ko yung tawag niya. Na yun. Para ma-lessen yung ganyang mga what ifs kapag umabot na yung punto na mamamatay na yung mahal nyo sa buhay. Ngayon pa lang na nakikita nyo siya sa mga mata ninyo, gawin nyo na yung mga pwedeng what ifs, diba? Diba? You spend time with your loved ones. You pray for your loved ones, di ba? And tell them how you really love them. Di ba? And- Kung may mga tao naman na hindi sila expressive through words, di ba? Hindi sila, "Ma, I love you pa, I love you," walang Oo. ganoon. Parang Pero- tawag nyo yung kahit simpleng, "Ma, ako na lang magluluto, maipagluto kita." Learn the ganyan. love language of that person. Ano ba Oo. yung receiving love language ng tao na yon? Kung siya ba ay, kunwari, acts of service, pagsilbihan mo siya Yes. para maramdaman niya na mahal mo siya. Mm-mm. 'Di ba? Yun lang yun, mga kabarangay. Kasi hindi natin alam kung ano yung naipangako para bukas. Mm-mm. Okay? Tsaka yung iba, sobrang hinanakit nila dahil parang feeling nila sila yung may kasalanan or sila yung pagbubunto ng galit. Yung tipong sana nagsorry ako kay nanay, kay tatay or kung sino man yung taong yun na sana napatawad man lang niya ako bago sila pumanaw. Minsan kasi ang naalala nyo din, dahil nga gusto nyong sinisisi sarili ninyo pag nawalan, yung time na hindi kayo nakabawi sa kanila. O yung time na nag-away kayo, tapos yun na yung dumitikdik sa utak ninyo na sana pala hindi na lang kami nag-away. Sana pala nagpakumbaba ako, nag-sorry ako. 'Di ba? Parang bakit kaya hindi natin alalahanin yung mga moments na masaya tayo nung kasama natin sila? 'Di ba? Eto, sabi dito ni hindi ko maano yung pangalan niya, Korean yung name niya. Iniwan kami ni Papa. Then while listening sa segment you today, I cried a lot. Masakit pa din. Yung tipong akala mo okay ka na pero deep inside masakit pa din. I miss my Papa. Dami kong regrets kasi wala ako sa tabi niya nung iniwan na niya kami. Yun no? Yung regrets. Yun yung kailangan nating i-unload, mga kabarangay. Yung lagi tayong nagsisisi bakit hindi ko sinabi sa kanya bago siya mawala. Hindi naman natin alam na mawawala sila eh. Yes, you don't know. Hindi natin alam na Ito ito nga, na yung last day nila. Ito, aksidente itong nangyari ha. Ano ba yung masakit? Tinatanong kasi ni Anthony. Yung isa sa mga parents mo na namatay or yung kasintahan mo na sobrang mahal mo tapos halos ikakasal na kayo 2 to 3 months pa lang tapos biglang na-aksidente siya at namatay. So parang yung pagkamatay ba nung parents o yung pagkamatay ng iyong kasintahan na ikakasal na kayo? Actually, parehas sila masakit. Kasi you both cherish Oo. yung mga namatay na yun sa buhay. Hindi mo kailangan ikumpara kung kanino ka dapat nasaktan. The fact is, nasaktan ka. Okay? Nasaktan ka. Hindi na importante kung kamag-anak mo siya o hindi. Pero kung nagkaroon ka ng connection sa tao na to, 'di ba? Naging support mo tong tao na to, talagang
sa buhay mo nakasama mo to ng tao na to, Mm-mm. masakit talaga. Sobrang Sobrang sakit masakit. talaga. Mm-mm. Ito sabi niya nga dito si Brian. Nabasa mo na ba to si Brian Anong Bryce? sabi ni Brian? Masakit sa akin yung pinagdaanan ng tatay ko na aksidente siya sa trabaho habang nasa ibabaw ng bubong. Nahulog siya, hindi ko alam kung anong pinagmulan pero sa tingin ko high blood siya sa ibabaw ng bubong. Ouch. Napuntahan ko pa siya sa Batangas noon dahil sa Batangas nangyari yon. Mhm. Nailipat ko pa siya dito sa Manila. Kaso pagdating dito sa Manila, dito na siya binawian ng buhay. Ang masakit sa akin, yung nakakausap mo pa siya habang nasa ospital nung time na tutubuhan na siya. Oh my God, ito yung pinakamasakit, yung Yung tutubuhan. tutubuhan. Kasi pag tinubo na yung sayo, mga kabarangay, parang sabi lesser chance of living na daw talaga. Mm-mm. Ayan. At nire-revive, yun yung masakit. Kaya kapag nakakakita ko ng pasyente sa ospital, naalala ko siya, panahon pa ng pandemic yun nangyari. Masakit yan. Mm-mm. Masakit yan. Yung, ayoko din pumunta ng ospital. Mhm. Ayokong pupunta doon kasi every time that I do, pag naalala ko yung amoy, Mhm. ang amoy mga kabarangay, may connection yan doon sa memories natin, sa tao Yes. natin. May magti-trigger yan sa brain Kahit natin. simpleng ano lang. Magti-trigger yan sa puta, brain agad natin sa ano ng isang alaala. Oo. Usually yung painful memories. Mhm. Mga ganyan. Doon siya mabilis na matrigger. So pag Yes. pupunta tayo ng ospital, lalo kung ang mga loved ones natin, bago mamatay, napunta sa ospital, Mhm. ang sakit bumalik doon. Talaga. Pag maaamoy Sobra. mo yung maaamoy mo Simple yung lang. yung Kahit amoy simple mismo, lang. 'di ba? Oo. May Yeah. ano May yung scent talaga na may scent talaga yung ospital na pag alam mo ito ospital talaga to yung Oo. mga halo-halong gamot, urine, aminin na Mm-mm. natin ganun talaga yung amoy 'di ba? Mhm. So pag pumunta yung may mga kabarangay natin, I'm sure pag pupunta kayo ng ospital, kapag doon namatay yung mga loved ones ninyo. ang Maraming sakit. maraming nakaka-relate ngayon. Kasi sobrang dami nagko-comment ngayon sa ating Facebook na talagang sinasariwa nila yung mga pangyayari sa buhay nila nung mga mga mahal nila sa buhay. Tulad nitong ito rin, si Florence. Relate ako dyan, Papa Johan at Lady Gracia. Ganyan din yung tatay ko noon. Pag sinasabi kong magpapacheck up, sasabihin niya lang sa amin, rayumay lang yan. Until dumating yung isang gabi na hindi namin lubos na inaakala, bigla na lang siyang natumba. Yun pala, inatake na siya. Sinugod namin siya sa hospital pero dead on arrival na. Di na makasurvive. At ang hirap na hindi mo alam na may iniinda na pala yung silang sakit pero mas pinipili nilang magtiis para lang sa mga anak nila. Totoo yan. Totoo. Yung akala nila simpleng sakit ng batong, hindi maano lang to, ipahinga ko lang to, iidlip ko lang to. Mhm. Hindi nila alam na, 'di ba, may mga stroke na yung hindi mo alam na stroke ka na pala. Mga ganon. Pero sana lamang yung yung mga magulang natin na wag nyo masyadong tiisin yung sakit. Oo, gusto nyong ayaw nyong iparamdam sa inyong mga anak, sa inyong mga mahal sa buhay na nahihirapan kayo. Pero masakit din sa kanila, sa inyong may iwan sa buhay na walang kaalam-alam. So sana lang sabihin natin kung ano talaga yung nararamdaman natin para hindi talaga sobrang mabigla agad at saka para mailaban pa natin. Hindi kasi talaga natin sila masisisi. Mm-mm. Hindi natin sila I know masisisi naman. yung mga magulang natin na ganito na mas pinipili na itago yung nararamdaman nila. Kasi problemado na yung mga yan na parang tipong iniisip nila lagi kung paano kayo bubuhayin. Mhm. Kaya hanggat maaari, kung kaya pa ng katawan to, wala lang to, wag lang masyadong iisipin, mawawala din to. 'Di ba? Kasi natatakot sila, una yung gasto sa ospital. Yeah. Kapag nalaman na may sakit sila, baka mas lalo lang silang matakot, baka mas lalo lang bumigay yung katawan. Yun na nga. Yun yung takot nila na pag nagpa-ospital ako, nagpa-check up ako, gagastos na naman, ipangkain na lang natin. Mm-mm. Yun yung madalas na sinasabi ng mga magulang natin. Lalo kung kayo po ay yung tipong hindi naman nakakaangat-angat sa buhay. Mm-mm. Ayaw nilang magpa-ospital yung mga yan. Ayaw nilang malaman na mayroon silang mga karamdaman talaga. Kasi ayaw nilang gumastos pa. Dahil imbis na ipang-ospital nila, itong lagi nilang linya, imbis na ipang-ospital ko pa, ipangkain na lang natin. Baon na lang ni Bunso. Tuition na lang ni ate. 'Di ba? Pambayad na lang ng kuryente. So mga kabarangay, appreciate nyo po yung mga magulang ninyo na nagtatrabaho para sa inyo, na minamahal kayo. Mm-mm. Ginagawa ang lahat. Paminsan-minsan o madalas, mainit ulo ng mga yan. Kasi as an adult, 'di ba? Papayon sa mga kabarangay natin. Ngayon natin nafe-feel na oo nga, mainit ulo natin kapag kailangan natin ng pera, kapag may mga problema tayong pinagdadaanan, 'di ba?
Ngayon natin maiintindihan kung bakit ganun yung mga magulang natin na maiinit ulo nila. Mm-mm. Galit sila lagi, hindi tayo masyadong pinapansin. Naakala Kasi na lang. as an adult, Mm-mm. may mga problema din talaga sila at minsan nadadamay na lang din yung mga tao sa paligid nila. Mhm. 'Di ba? Naakala lang natin yung mga anak. Mm. Ay naku, ito naman si nanay, galit na naman, ganito, ganyan. Ito si tatay. Ngayong adult na kayo, ngayong O, adult diba? na tayo, ngayon Alam alam natin natin. na kaya paminsan-minsan mainit yung ulo natin, nadadamay yung mga tao Oo. sa paligid natin. Kaya pala. Kaya pala. Ganon. Okay? Diba? Compassion lang mga kabarangay. Compassion lang sa lahat ng mga tao sa paligid natin. Mhm. Eto, sobrang sakit mawalan, sabi ni Krisha, mawalan ng taong mahal sa buhay. Sobrang sakit ng mama ko, nagpalaki sa akin, nagpaampon sa akin. 1 month pa lang siya. Krisha, hindi ko na tuloy masyadong mabasa kasi fina-flood mo. Okay, ito na lang. Ang pinakamasakit dito, sabi ni Jel, last na lambing at yung laro nyo ng anak nyo, yun na pala yung last na naranasan ng bayaw ko. Mm-mm. Na-aksidente siya sa motor. Yung last na chat niya sa asawa niya, pasalubong. At yun, meron siyang naiwan sa anak niya, 3 years old. Sobrang sakit kasi nakita pa namin last my day nila na magkasama. Mhm. Hindi na siya umabot sa ospital. Hindi ko masyadong naintindihan yung iba. Anyways, yun po, mga kabarangay. Si Hazel, sa akin po yung papa ko, di ko tinignan nun, nasa casket po siya, hindi ko kaya. Hindi ko siya sinilip para hindi ko maisip na wala na siya. Until now, nasa Manila ako, nasa isip ko, buhay pa rin siya. May mga Oo. taong ganito, yung hindi pumupunta ng mga lamay o hindi sumisilip sa mga kabaong. Para Kasi hindi gusto nila nila ma-preserve yung sa utak nila na buhay pa to. buhay pa to o kaya ng Ano ibang lang, bansa ng lang. ibang bansa lang. Which is, mali for me. In denial yun eh. Oo. Na parang, paano kung isang araw bumagsak sa'yo yung yung sa'yo na, hala patay na pala siya. Mhm. Tapos doon ka pala magpapanik Doon dahil hindi mo pa alam lang. yung gagawin mo. Oo. Di ba? Lalo na kung yung time na solo ka, Oo. tapos biglang ganon, yun ang mahirap. Yun yung mahirap eh. Kasi kaya nga mga kabarangay, proseso yan eh. Mm-mm. Kung kailangan mong umiyak ngayon, tanggapin mo Kung ano yung yung katotohanan na wala na nararamdaman, talaga siya. Mas okay na kung ano First yung is nangyayari. acceptance. First is Yes. acceptance na talagang wala na siya. Tanggapin. Okay, yun yung reality. Patay na siya. Then after nun, yung kung ano man yung i-grieve mo, yung emotions mo, pakiramdaman mo. Yes. Yun yung pinaka-importante doon. Wag nyong hindi, parang kunwari nasa ibang bansa lang siya kasi isang araw, babagsak sa'yo yan na hindi pala siya nasa ibang bansa Wag lang. yun Wala eh. na talaga siya. Ang mahirap kasi nilalabanan masyado yung emosyon. Kaya tayo rin yung nahihirapan. Huwag nyo lalabanan. Nyo yan, iiyak nyo. Kumausap kayo ng mga taong malalapit sa inyo. Lalo na kung kayo yung sa pamilya na matayan, usap-usap kayo. Mm-mm. Tapos kapag umiyak kayo, huwag kayo iyak nyo lang. Grabe, no? Mag-comfort kayo. Alam mo yun, i-comfort nyo ang isa't isa. Kasi Mhm. ang hirap talaga. Lalo na mga Exactly. kabarangay, makaka-relate kayo pag talagang sinabi ko sa inyo na ang pinakamahirap talaga na pagdadaan mo dyan, yung uuwi ka na ng bahay. Tapos na Nawala yung na libing. siya. Wala na lahat. Iba Actually, na. pag alam mo yung pagkatapos ng libing, matutulog ka pa eh. Kasi Mm-mm. pagod kayong lahat. Tapos Mhm. magigising ka na lang. Yung babalik na kayo sa reality na wala na siya. Oh. 'Di ba? Tapos ang masakit pa dito sa mga kabarangay natin. May nabasa ako Ano yun? na parang kasi yung asawa ni Freddie Aguilar, 'di ba namatay Mm-mm. si Freddie Aguilar. Mhm. May sinabi siya na may binanggit siya doon, nagigrieve siya na. Akala ko noon ito hindi word by word na tama. Oo. Na pumasok daw sila sa ospital na ilalaban natin to, sabay tayong lalabas ng ospital na magaling ka. Parang gano'n yung inano niya kay Freddie Aguilar. Pero pumasok sila ng ospital na magkasama sila, lumabas ng ospital, Ospital. mag-isa niya na lang. 'Di ba? So parang yung mag-isa na lang nung wife. So ang sakit. I'm sure. Mga And kabarangay. I'm sure na marami rin sa atin. Kaya natutuwa ako kasi marami nagko-comment. Pero ramdam ko yung inyong, yung bigat sa inyong pakiramdam dahil nawalan kayo. At salamat sa pag-share ng inyong mga kwento patungkol sa naging kwento nyo sa pagkawala ng inyong minamahal. At mamaya sa atin pang pagbabalik, ay ibalik natin din ang ating bida na si Baste. Kung ano nga ba ang kanyang masasabi? Ibalik natin ang ating bida na si Baste. Hello, Baste. Hello po. Ayan. Kayo, ano? So, Baste,
Napakinggan mo ba? napakinggan mo yung mga sinabi ng mga bida-bida natin dahil sila din mismo, Mm-mm. tulad mo, nakaranas din na pagkawala ng mahal sa buhay. Oo, narinig ko naman po. Tsaka, salamat din yun sa mga payo nila. Mhm. Mm-mm. Kasi ito po yung ginawa kong way na, yung ikwento po yung story na to para mai-reach out ko kahit pa paano yung 19 years na naipon. Mm-mm. Kasi 19 years na pong nawala ang tatay ko eh. Mhm. At Parang ngayon, sakit po kasi naramdaman ko Mm-mm. pa rin yung sa every na makikita ko yung buga na pinupuntahan niya, mm-mm. yung bawat espasyo ng bahay niya, lagi yung alaala niya yung nakikita ko. Mm-mm. Kaya mahirap po talaga kahit po sa larawan nga po sa totoo lang yung konting saya lang nun. Saglit lang po yun. Yeah. Naunawaan ka Oo. namin kung Lalo ano man pag yung mga damit. No, Oo. pakikita mo, may mga damit pa ba yung tatay mo dyan sa inyo? Meron pa po. May mga damit pa. Mhm. Alam mo yung friend ko, nung mawala yung tatay niya, mabanggit ko lang Basti ha, sobrang iniyak niya. Alam mo yung huling tsinelas na suot-suot ng tatay niya, kinikip niya hanggang ngayon. Yes, ako din. Yung last na damit ng tatay ko, na Mm-mm. maaalala ko yung jacket niya, shorts niya, Mm-mm. hindi nalabahan since 2010. Mhm. Nilabhan ko lang siya 2024. Oh. Oo, kinip ko talaga yon. Gabi-gabi iniiyakan ko nung nagigrieve ako. Mm-mm. For the first 2 years, yakap-yakap ko yung damit ni Papa, yung hindi nalabhan. Nalabahan. Niyayakap ko yun kasi ayun yung paborito niyang jacket. Yes. Kinuha ko talaga yon. Mm-mm. Niyayakap ko, iniiyak-iyakan ko talaga yon kapag sobrang sama ng loob ko na namimiss ko siya, ganun. Kasi wala Mm-mm. talaga akong makausap. Ganun din. Nilabhan ko na siya 2024. At least Na ngayon, sabi ko, it's time to It's ano. time to let Kailangan go. ko nang i-wash yung mga negative, yung mga grieving energies nung damit. Saka ko na siya kinip. Gumaan na. Wow. Ikaw ba? Ikaw, meron ka bang ganon? Meron po yung gamit po ng tatay ko, tulad po ng singsing, hanggang ngayon po nakatabi po yun sa wallet ko. Wow. Mm. Mm-mm. Tapos ngayon po, ang nangyari po ngayon nito, nasa cemetery po ako kanina Mhm. Alam mo, napakadami kong sumbong na naipon. Pero sana naririnig niya yun. Mhm. Mhm. Kasi sabi nila, ang cemetery daw nakakatakot, para sa akin, hindi naman po. Mhm. Kasi doon po nakalaga katakimla yung minsang humubog sa pagkatao natin nun. Yung Mhm. paano tayo naging matatag. Yun yung lugar na puno ng alaala pero masakit. Mhm. Kung nakikinig yung tatay mo ngayon, kunwari nakaharap siya, ilang taon ka nung namatay yung tatay mo? 18 po. 18. Kasi Balikan mo yung itsura mo nung 18 years old ka. At balikan mo yung itsura nung tatay mo nung huling araw niya. Kunwari nandun ka sa moment na yon. Kunwari buhay pa yung tatay mo nung time na yon. Imaginein mo, ipikit mo yung mga mata mo. Ano ang gusto mong ipahabol na sasabihin sa kanya bago siya tuluyang mawala? Hindi na ako magiging mahinang anak. Pipilitin kong kayanin lahat ng pagsubok na darating pa. Sabi mo sa akin noon, kakayanin mo yun. Kayo ng mga kapatid mo, kapag magtatalo-talo kayo, wag yung pagtagalin, pag-usapan ninyo. Alam nyo, yun po yung unang mga tumatak sa memorya ko nung sinabi niya sa akin noon. Pahalagaan mo yung mga kapatid mo kasi kayo lang din ang magkakakampi sa huli. Tsaka yung nanay mo, tignan mo rin. Yung pasensya na iyak tuloy ako. Go. Iyak lang. Iyak mo lang Sige para lang. mabawasan. Sabihin mo lahat ng mga gusto mong sabihin sa iyong tatay. Alam niyo tayo, yung araw na nawala kayo, yun yung pinagsisisihan ko. Sana hindi na lang ako umalis. Ang sakit eh. Yung nawala ka, ako lang yung wala. Yung pala pinahalo nila sa akin na ayaw kong makita na nahihirapan kayo. Ang sakit. Randam ko pa rin yun. Hanggang ngayon, sa loob ng 19 na taon, ngayon ko lang nailabas to eh. Hindi. Pero tulad mo sinabi mo sa akin noon, maging matatag kami. Gagawin ko yung kakayanin ko. Hanggang eto ngayon, sasabihin ko sa inyo,
Kung makikita ninyo ako, kinaya ko lahat ngayon ng problema na to. Nakapagtrabaho na po ako ngayon. Natutulungan ko na sila, nanay. Kahit na may pamilya po sila at yung mga kapatid ko. Hindi pa rin sila nawawala ng suporta sa kanila. Ang pinagpapasalamat ko, napakabuti yung ama. Maraming salamat, Baste. At hiling namin na sana gumaan na yung mga susunod na araw para sa'yo. Hindi man na madali. Never naging madali. Ang pain ng pagkawala ng mga mahal natin sa buhay, andyan lang yan sa sulok ng puso natin. Anytime, lalabas at lalabas yan. Pag may maaamoy na nagpapaalala sa kanila, mga araw na mahalaga tungkol sa kanila, yung mga paborito nilang pagkain, paborito nilang musika, maging handa ka lang para maramdaman ulit yung pain na yon. Pero ang pinakamagandang gawin dito, hayaan mo na maramdaman yun. At after nun, maging masaya ka na. Maging masaya ka na kasi kung nasan man sila ngayon, alam namin paulit-ulit na sinasabi to, kahit saan. Masaya na siya kung nasaan man siya ngayon. Hindi natin alam kung nasan sila ngayon. Pero wala na sila doon sa mga pagdurusan na nararamdaman nila dito sa mundo na to. And balang araw, 'di ba? Balang araw, when the time is right, pag nakita na kayong dalawa, masasabi mo na ulit ng harap-harapan kung ano man yung gusto mong sabihin sa kanya. At doon kung saan man yun, hindi na kayo magkakahiwalay na dalawa. At ito ay mensahe para sa lahat ng mga kabarangay natin na nawalan ng mga mahal sa buhay. Nauna lang sila. Nauna lang sila doon sa totoong tahanan natin. At hinahanda na rin nila yung magiging tahanan natin doon balang araw. I know. At itong pagkakataon nito, malayo man sila, hindi man natin sila kapiling, sabihin natin kung gaano natin sila kamahal. At ibigay na natin, Bastet, sa mga kabarangay natin na nakikinig ngayon, yung attention natin dun sa mga mahal natin sa buhay na meron pa rin hanggang ngayon. Yes. Dito. Iparamdam Yun yung natin. pinaka-importante. Iparamdam Yun nga po natin. ang ginagawa ko. Yeah. Pinaparamdam ko na sa kanila yun. Kung sino man yung kasama natin ngayon, paramdam natin kung gaano natin sila kamahal. Maraming salamat sa iyo, Baste, sa pag-share ng iyong kwento. At alam ko na marami sa atin ang nakarelate dito. Maraming salamat din po sa ating mga bida-bida. At mamaya po sa ating pagbabalik, rambuhan na po tayo. Ayan. So, sa mga barangay natin, nagsisiiyakan na daw sila dito. Oo. Okay lang yan. Iiyak nyo lang yan. Oo. Nasaktan tayo Nawalan tayo. And it's okay. And it's okay to cry. Harapan ng mga mahal nyo sa buhay or kung mag-isa kayo, kung saan kayo mas komportable, iiyak nyo lang yan. But don't forget to be happy after that. Yes. Okay? At dahil dyan sa mga experiences natin na nawalan tayo ng mga mahal sa buhay, ang oras naman natin para makabawi. Kung sakali man na nagkulang tayo dun sa mga mahal natin sa buhay na nawala, bumawi tayo dun sa mga taong andito Narito pa sa mundo. Para sa atin. Yun na yung pinakamagandang pwede nating Exactly. iregalo dun sa mga mahal natin sa buhay na sumakabilang buhay na hindi natin naibigay sa kanila lahat. Barangay LS 97.1 Number 1